Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ay yung tinatawag na whooping cough o kilala sa English na pertussis. Tinitingnan ko kasi hindi ko alam ano sa Tagalog to. So nag-research ako, ang nabasa ko po ito. Ang pertussis o whooping cough daw sa Tagalog, ang tawag ubong dalahit. O kaya tusperina. Yan. Titinignan ko nga, nag-google ako, linagay ko, tusperina. Lumabas nga, whooping cough. Yan, baka ngayon nyo lang nalaman, no? Kasi ako, ngayon ko lang nalaman, inaamin ko yan, no? Kasi kami naman, basta tawag namin, meron kang whooping cough, pertussis. Pero matagal-tagal na ako hindi nakakarinig ng ganyang kaso, Matagal-tagal na kasi mula nung nagkaroon na ng bakuna, halos nawala na po itong sakit na to. Bihirang-bihira na natin marinig. Pero bakit natin pinag-uusapan? Kasi dahil dito, lumabas po sa mga balita just recently, nung Thursday o March 22, March 21, yata yun, lumabas, no? Na ang Quezon City declares pertussis outbreak. At ano ibig sabihin na outbreak? Sa mga hindi nakakalam, pag sinabing outbreak, mukhang nagkaroon ng biglang pagtaas o nag-uumpisa na nagpaparamdam na pataas ng pataas itong mga sakit na ito o anuman na maaring dangerous o unpleasant sa isang tao. So a time when something suddenly begins o especially pagdating sa sakit, something else dangerous or unpleasant. Pag minalas-malas tayo, outbreak, susunod na dyan, epidemic, tapos susunod na dyan, pandemic na naman, po. So lumabas din sa Inquirer na nagkaroon ng press conference ng Quezon City sa pamumuno ng kanilang mayor na si Joy Belmonte na nagkaroon daw sila ng pagtaas ng kaso ng pertussis at 23 cases ang kanilang natuklasan. Ang masama nito, doon sa 23 cases, 4 nang pumanaw as of March 21. Yan po yung lumabas na balita. At ito pang nakakatindi na nakakatakot na balita. Ang pertussis outbreak sa Quezon City ay nakitaan din na tumataas sa mga kaso ng hindi pangkaraniwan na ubo dyan sa Pasig. Kaya dahil dyan, ang DOH ay ina-urge ang mga tao na magpabakuna. Lalong-lalo na yung mga bata, mga sanggol. Usually, yung bakuna po na tinatawag natin dating DPT, diphtheria, pertussis, saka tetano, yan po yung binibigay. At yan ang dahilan kung bakit halos nawala na yan. Even yung tigdas po, halos din na natin narinig yung mga German measles at bihira na yung tinitigdas kung nagpa-vaccination. Ang isa sa sinasabing dahilan bakit tumataas ang bilang, dahil nung nagkaroon ng pandemic, di ba? 2020, 2021, 2022, marami pong hindi nabakunahan ng mga sanggol. Yan ang isang dahilan. At yung mga nanay na buntis, kadalasan, pinapayo din ng mga OB-gynecologists na magpabakuna rin para rin hindi magkaroon ng panganib yung sanggol sa unang 2 buwan ng kanilang pagsilang. Then, mag-uumpisa na yung regular vaccine. Yung regular vaccine, ang bata, nag-uumpisa mga 2 months, tapos 4 months, 6 months, mga ganyan. Mamaya, papaliwanag ko po yan. So, pag-usapan na muna natin, ano ba tong whooping cough na to o tinatawag na pertussis. Ito ay highly contagious na respiratory tract infection. Para rin na masabi mong trangkaso, highly contagious po yan. Pneumonia, highly contagious po yan. Parang COVID, highly contagious. Pare-pareho ang dahilan ng paghawa niya mga yan. Yung may bumahing, merong mga sipon-sipon, may umubo, airdrops, no? Under air droplets na sa hangin, o kaya yung doorknob, nahawakan ng isang tao nag-ubo, hinawakan yung doorknob, ikaw naman, hinawakan mo at ayan, pwedeng ganyan na dahilan. Many people will have pertussis na meron siyang tinatawag na severe hacking cough followed by a high-pitched intake of breath that sounds like a whoop. So ito, whoop, ganito po yan. De-demo ko, ako na mismo kung paano ba ang sound ng isang taong inuubo na pwede tayong magduda na whooping cough o pertussis. Ganito po. Ganyan po ang tunog.
Ngayon ho, halos din na ginagamit yung salitang whooping cough pertussis lang. Pero for ano lang, ang purpose ng tinawag na whooping dahil doon sa ganon. Pero may mga tao po na mayroong din pertussis na hindi naman ganun kalakas ang pag-ubo o yung pag-whoop, yung whooping cough na tinatawag. So hindi na halos ginagamit yung salitang whooping cough. So doon tayo mapunta sa pertussis muna. So whooping cough or pertussis is considered a childhood disease. Kadalasan to sa mga bata. Ang delikado dito mga edad, usually yung sanggol hanggang mga 2 years old. Pero nangyayari din sa mga below 10. Pero silang kadalasan yung mga mahina pang immune system. Kung mangyari naman sa mga senior citizen o sa mga adult, kadalasan ito yung mga bagsak talaga yung immunity. So madali silang mahawaan. Ang mga namatay dahil dito sa sakit na to ay very rare. Pero nangyayari ito kadalasan sa mga infants. Less than 2 years old kadalasan. Ngayon, ang whooping cough ay caused by a bacteria. Hindi ito virus. At ang gandang balita, hindi po ito bagong bakterya. Matagal na po ito at meron na po tayo mga gamot na pwedeng panlaban dito. Sa katunayan, hindi ito bago kasi kaya nyo lang narinig ngayon dahil dito sa mga naging outbreak na naririnig natin. Ang bakterya na nagkakos ng whooping cough o pertussis mismo galing doon sa pangalan ng bakterya na ang tawag Bordetella pertussis. Yan. Bordetella. Puta, magandang pangalan to sa bata. Oy, Bordetella, lika nga dito. Di ba? When an infected person, yung mismong tao merong ganitong bakterya, nag-ubo, bumahing, lilipad-lipad yung mga maliliit na germs na yan na hindi nyo nakikita. At yung mga yan ay pwedeng nandyan lang sa hangin, o kaya nandun ka sa elevator, umubo ka, pwedeng may pumasok dun bigla, masinghot niya yan, pwede. So, anything na nahinga nyo, yung mga bakterya na yan, napunta sa baga nyo, pwede ho kayo mahawaan. Ano yung mga symptoms? So, hindi lang naman ubo alam nyo po ba? Ano ba yung symptoms? Ano yung mga pwedeng signs, symptoms na meron kang ganitong uri ng sakit na pertussis? Hindi naman agad-agad. Once you become infected with whooping cough, maaaring 7 to 10 days pa bago lumabas yung mga signs and symptoms na yan. Kasi from the time na masinghot mo yung bakterya, hindi naman po agad-agad meron ka ng ubo-sipon. Meron tinatawag tayong incubation period. Parang nahinga mo, papasok mo na sa katawan mo yan, sa baga mo, parang iniintay mo mag-grow pa. Ganon na, incubation, di ba, ng itlog, di ba, parang ganon. So usually mga 7 to 10 days, minsan malas-malas 21 days ang incubation period. Isa wala ka naramdaman during that time. By the time may maramdaman ka, na yung tinatawag na mga stages. So ano yung mga stages na to? May tinatawag na stage 1, stage 2, stage 3. Abay, magtataka kayo, bakit ang haba? Kasi ang whooping cough dati tawag 100 days cough. Ibig sabihin, 100 days kang inuubo. Dahil pala dito sa bakterya na to. Kaya stage 1, stage 2, stage 3, iba pa yung incubation period So ang tagal no? Umaabot ng 100 kung minalas-malas. So ito po yung sinasabi kong stages. So ang incubation period, yan yung time na nandyan na yung bakterya sa'yo pero nag-uumpisa pa siya mag-multiply hanggang magkaroon ka na ng nararamdaman. By the time na may naramdaman ka na, ang tawag na dyan doon sa stage na yan ay catarrhal stage. So 1 to 2 weeks yan, may nararamdaman ka. Then after that, yung susunod na stage, yung tawag paroxysmal stage. O yan na yung uubo ka na may... Pagkatapos, yung susunod na stage, convalescent stage. Yan na yung recovery, unti-unti. Yung nakikita nyo mga number, yung 0, 2, 8, 12, yan po yung number of weeks. So, posible hanggang 12 weeks. So, pag 12 weeks na yan, average na niya mga 90 to 100 days, di ho ba? Okay. So, yan na nakakatakot dito sa sakit na to dahil matagal. Maaring ginagamot nyo na, pero ang tagal pa rin ng full recovery ng isang pasyente. They are usually mild at first. So, ibig sabihin, sa umpisa, nag-umpisa, sipon-sipon lang yan, baradong ilong, medyo mapula yung mata at maluwa-luwa, konting sinat-sinat, at mild na ubo lang. Yan yung mild stages niyan. Pero pagkatapos ng mga 1 linggo o 2 linggo, yung signs and symptoms nyo lumalala. Pag lumalala, doon napapasok yung whooping cough.
Yan na yung nagtatatahol ka na dyan, no? Talagang hirap na hirap ka. So, stage 1, running nose, low-grade fever, mild cough. Stage 2, rapid cough na. Yan na yung may whoop, whoop, whoop. At yung minsan na susuka ka, ang daming plema. Yung plema niyan, inaatake yung mismong tinatawag na cilia. Ibig sabihin ng cilia, hindi po yung upuan. Cilia, ang ating daanan ng paghinga, may mga maliliit na parang buhok yan. Ang purpose niya mga buhok na yan na tinatawag na cilia ay proteksyonan kayo na linalabas nyo ang plema. Para siya mga walis o mga walis tingting na linalabas yung plema. Every time may pumasok, yan yung parang tumutulong ilabas. Ang problema, sinisira nito yung cilia. Cilia. Ang spelling C-I-L-I-A. Cilia. So, nasisira yan. So, nangyayari, hirap na hirap kang ilabas pa yung plema. Ang kapal ng plema, ang hirap pang ilabas. Sa stage 3, mas madalang na yung ubo nyo. Wala na masyadong tahol-tahol. Wala na yung whooping cough. Yan na yung slow recovery, dahan-dahan. At yung magiging sipon nyo at ubo nyo, minsan ang tagal gumaling. As I've said, maaaring umabot ng 100 days. Okay. Ngayon, yung thick mucus na nag-accumulate doon sa airway nyo, yan na nagkukos ng uncontrollable coughing. So, mapapaliwanag nyo, bakit ubo na ubo? Ayaw tumigil. Kasi nga nag-accumulate yung napakakapal na plema. Kaya gustong-gusto mong ilabas, kaya ubo ka ng ubo. Severe and prolonged coughing, may kasama ng parang naduduwal ka. Every time umubo ka, namumula o kaya nagiging dark color yung mukha mo, para nagiging bluish, black. At nagkukos yan ng sobrang pagkapagod. At yung pag-ubo mo, natatapos siya sa may whoop, ganyan na sound. Hanggang sa kukuha ka ng susunod na hininga. Yan, parang kailangan mong parang gano'n, no? Na kumukuha ka ng extra hangin, hirap ka. So, anong risk factor? Anong delikado? Sino ba yung mga taong madalas magkaroon ng ganitong pertussis? Number 1, infant. Infant who are younger than age 12 months, okay? Who are unvaccinated, hindi nabakunahan. O kaya nabakunahan pero hindi nakatanggap ng full recommended dose. Ibig sabihin, yung mga nanay kasi sinabi na balik mo yung anak mo pagkalipas ng 2 buwan para mabigyan ng second dose. Tapos third dose, hindi nyo ginawa. Usually, ang gamutan nitong pertussis, vaccine for prevention. At it will take 5 doses. Hindi lang isa. Minsan, umaabot ng 5 doses, no? Lalo na kung high risk yung pasyente, nandun sa area na may outbreak. So, iwasan natin yan. Kung nabakunahan, maiwasan po na magkaroon ng mga titinding complication at maiwasan din mamatay ang isang pasyenteng may pertussis. Ano yung ngayon yung matinding complication? Ano yung kinakatakutan natin mga pasyente o ng doktor na mangyari sa kanyang pasyente? Kung kayo po'y teens, yung teens, no? Mga teenager, o kaya adult, open, yung mga whooping cough na to, mabilis ang recovery. Wala tayong problema dyan. Ang kinakatakutan talaga natin yung mga bata-bata. Pero nangyayari naman sa teens at sa adult na sa sobrang pag-ubo nila, yung talagang hirap na hirap, yung nag-i-strain ka, alam niyo yung ubo ka ng ubo na sumasakit na yung mga tagiliran mo? Na-experience nyo na ba yun? Ubo ka ng ubo, masakit dito sa mga gilid. Aba, may pasyente ako, Dok, ano ba ito? Ba't masakit ha? Yung pala sa puwersa lang ng ubo, dahil sa strenuous coughing, pwede ka magkaroon ng bruises. Ano yung bruises? Yung mga pasa-pasa. Pwedeng crack ribs. Nangyayari yan, ha? O kaya painful muscle dyan sa may ribs. Abdominal hernia. Nagkaroon ka na ng mga luslos. At pwede ka magkaroon ng mga ugat na pumutok sa inyong balat o kaya sa inyong mata. So, kayo magtaka sa kakaubo, ang pula ng mata. Akala mo may dugo. Pumutok na pala yung kanyang mata. Hindi yung mata, yung ugat ng mata. Sa infant naman, ang kinakatakot naman natin, lalo na yung under 6 months, pag nagkaroon ka ng komplikasyon ng dulot ng pertussis o whooping cough, severe. Lalo na kung pwede ka magkaroon ng pneumonia, o kaya bumagal o huminto paghinga, dehydration, o kaya loss of weight dahil hindi na makakain sa sobrang ubo, hindi na makakain na maayos yung sanggol o yung bata. Seizures at ang pinakamabigat sa lahat ay pwede magkaroon ng brain damage. Lahat ito ay mga complication. Ang mga kadalasang kinamamatay sa ngayon, ang mga may ganitong whooping cough na mga sanggol ay severe pneumonia. Yan ay
delikado. Okay. So, paano natin iwasan? So, tulad ng sinabi ko, ang isang bagay lang na pwedeng makatulong para iwasan ng whooping cough ay ang bakuna. At ang bakuna na to, wag yung sasabihin na naman, may mga kokontra na naman dyan. Doktor, nagpo-promote ka ng bakuna. Ulul. Lahat naman tayo na bakunahan ng sanggol, di ba? Matagal na, nasubok na yung mga bakuna na yan. Ito mga COVID na to, yung mga bakuna, ang dami mga basher. Pero kung hindi nagawa yung COVID bakuna o yung vaccine, sa tingin ko, nakakulong pa tayo lahat sa mga bahay natin. Totoo yan. Okay. So the best way to prevent whooping cough is with pertussis vaccine. Yung mga doctors nyo, yan ay bibigay. Usually, combination yan, nakasamang diphtheria at saka tetanus. So, lahat tayo ng sanggol na bigyan, unless pabaya yung nanay mo. Okay. The vaccine consists of series of 5 injections typically given to children at these ages. So, from panganak ng sanggol, pag 2 months, dalhin nyo sa pedya. After 4 months, dalhin nyo ulit sa pedya. Ika 6 months niya, dalhin nyo ulit sa pedya. So, 3 sunod-sunod yan na 2 buwan lang ang pagitan. Ang susunod na niyan, pagdating na niya ng mga 1 year and a half, mga 18 months, or 15 months, depende sa pediatrician. O kaya pagdating niya ng edad na 4 o 6 years old. Yan yung mga edad na binabakunahan. Ngayon, sa mga iba naman, magtatanong booster shots. Okay, natapos na nyo, no? 5 na bakuna yan. Pagdating nyo ng booster shots, hintay na pwede pagdating nyo ng adolescent. Usually, mga start 11 years old, pwede mag-advise ng booster shot ang doktor para makaiwas tayo sa pagkakaroon ng whooping cough, diphtheria, at saka tetanus, lalo na sa mga lugar na prone o kaya may mga outbreaks na tinatawag. Sa adult naman, kung ay adult ka, so, ang protection na bibigay ng bakuna ay hanggang 10 years. So, usually, sa loob ng 10 taon, once na na-injectionan ka ng bakuna ng para dito, ay pwedeng 10 years ang protection mo. This vaccine will also reduce the risk of your transmitting whooping cough to infants. So, ibig sabihin, kung ikaw ang adult na may whooping cough, ikaw ang nag-transfer pala doon sa sanggol. Abay, dapat ikaw rin dapat binigyan ng proteksyon. So, with vaccination, hindi ka na makakahawa ng mga sanggol. Pregnant woman, yung mga babaeng buntis, kadalasan pagdating ng 27 o kaya kanilang 36 na weeks ng pagbubuntis, ina-advise din na magpaturok ng bakuna. Ang purpose nito ay protection para sa sanggol sa unang 2 buwan niya bago siya magbakuna sa pagkapanganak nyo. Okay? Malinaw yan, ha? So, preventive medications. Meron bang gamot na pwedeng ibigay para hindi ka magkaroon ng pertussis? Well, meron naman po. Antibiotics ang binibigay. So, ang doktor nyo magre-recommend ng antibiotics sa sino man na expose sa isang tao na may whooping cough. Halimbawa, sino ba yung mga ma-expose sa pasyente may ganyang klaseng ubo? Number 1, kung ikaw ay doktor, healthcare provider, nurses, nandun ka nagtatrabaho, security guard sa emergency room, sa hospital, pwede kang bigyan. Kung ikaw ay buntis, kung ang edad nyo, you are younger than 12 months old, no? Yung mga sanggol. Or you have a condition, may sakit ka, na may severe illness ka or komplikasyon sa anumang sakit na nagpapahina ng inyong immune system o may hika ka, dapat magpabakuna ka. Number 5, pwede rin yung mga tao na may kasama sa bahay na na-diagnose na may whooping cough. Or yung mga tao naman na nakatira sa mga high risk na mag-develop ng severe illness o complication dala ng whooping cough infection. So yan yung mga dapat i-advise na mag-take ng antibiotics as prophylaxis. Prophylaxis meaning wala ka pang sakit, bibigyan ka ng antibiotics para hindi ka magkasakit. Prophylaxis ang tawag doon. Na madalas natin marinig, di ba? Kung lumusong ka sa baha, baka magkaroon kang leptospirosis o uminom ka na ng antibiotics. Pwede yon, pwede. Treatment. Once na meron ka ng whooping cough o yung sanggol may whooping cough, may treatment po na binibigay. As I've said, kaya nang ayusin to. Kadalasan yung mga namatay na sanggol, maaaring huli na dinala sa doktor, hindi na ibigay agad yung antibiotics. Ideally, ang pagbigay ng antibiotics ay dun sa first few days pa lang ng symptoms. So usually, dun pa lang sa first stage pa lang, kung nakita yan ng doktor, nasuri,
at nagkaroon ng pagdududa yung doktor na ito ay pertussis, kung nabigyan agad ng antibiotics, solve agad ang problema. Okay, kaya hindi pwedeng dinala mo yung tipong naghihingalo, maitim na yung daliri, iba na yung kulay ng muka, sa kanyo dadalhin. Yan ang kadalasan dahilan kung bakit too late na para gamutin. So ano yung mga antibiotics na binibigay? Kadalasan yung antibiotics na meron na tayong panlaban ay yung mga erythromycin, azithromycin, clarithromycin. Kung mapapansin, puros mycin sa dulo. Yan ay talagang effective na panlaban sa pertussis. Pati yung trimethoprim, sulfamethoxazole. Ito ay yung kilala ng mga Bactrim, Forte, mga ganyan. So, yan po ang maikling paliwanag ko tungkol sa whooping cough. So, naintindihan nyo lahat, di ba? Pag nagustuhan nyo naman paliwanag ko, mag-I Heart GS kayo dyan sa baba sa comment section. At huwag nyo kalimutan, mag-subscribe dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. Click nyo na rin yung notification bell at i-thumbs up nyo po yung aking lecture kung simple ba naintindihan nyo. And don't forget to invite friends to join us here at Gabay sa Kalusugan. Okay? Maraming salamat sa lahat ng nanood. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!